Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Ang unang grammar pong ating pag-aaralan ay dete iru, dete iru. Hai, kakarete iru. Hai. So, kinoconjugate po ito, Hai, kinoconjugate po ito like verb rareru. Hai, rareru. Verb rareru. Ano po? So, yung rareru is sa Tagalog po, kumbaga, naka-verb, ma-verb, i-verb. Hi. So, ito pong naka-conjugate po. Ano po? Usually po, meron pong naka, for example, sulat po. Hi. Pwede pong nakasulat, masulat, isulat. Hi. Hindi maisulat. Nakasulat po ang ang sulat eh. Hi. Kumbaga, ginawa po siya ng ibang tao. Ano po? Hi. Ganyan po siya kinoconjugate. Hi. So, dito po, nasa estado ng pagkagawa ng verb. Hi. So, for example, sa Japanese, kakarete iru. Sa Tagalog, magiging nakasulat. Ano po? Nakasulat. Ngayon, kung nakasulat pong taterarete imasu. Hi. Mas form na po siya. So, magalang po siya. Kaya linagyan po natin ng po. At ito po ay magiging itinayo po. Ano po? Hay, itinayo po. Ganyan po yung pag-conjugate niya. Ano po? So, ang explanation ko po dito sa ating grammar na ito. Hay. Ito ay kombinasyon ng passive form at teiru. Hay. Passive form at teiru. Kombinasyon po sila. Ano po? Hay. Ibig sabihin, ang isang bagay ay kasalukuyang nasa sitwasyon na ginawan o patuloy na ginagawa ng second at third parties. Hindi po yung first party, hindi po tayo yung gumagawa. Kundi, yung deteiru ay kasalukuyang nasa sitwasyon na ginawan. Ginawan, pwede pong nagawa na po, o kaya patuloy, continuous na ginagawa ng second at third parties. Ano po? At yung huli pong explanation is, madalas itong gamitin sa sentence na hindi binabanggit ang subject. Ano po? Hi. So, wala pong for example, si Nainay ang nagsulat nito. Hindi na po siya magiging daretteru. Hay, kasi binanggit ko na po yung name ni Nainay. Pero minsan naman po yung mga ninuno, mga wala na sa natin, sa mundo natin, minsan ginagawa po siyang subject. Ang magiging naman po niyan, tatayba, Natsume Souseki ni yotte kakarete iru. Hay, ibig po sabihin, kumbaga, written, kumbaga, isinulat ito ay ayon kay Natsume Soseki. Natsume Soseki, isa po siyang author dito na famous sa Japan po. Ano po? Ay, halos lahat pong Japanese kung talagang nag-aral po sila ng mabuti. Hindi naman kailangan mabuti kasi kahit hindi naman po nag-aral ng mabuti, kalimitan po, kilala po talaga po si Natsume Soseki. Kaya, halos lahat pong Japanese alam po kung sino po ang Natsume Soseki. Isa po siyang famous na author dito sa Japan. Ganun po siya ginagamit po. Ano po? So, go po tayo sa first example sentence po natin. Romu-san, yoroshiku onegai itashimasu. はい、よろしくお願いいたします。 Yoroshiku onegai shimasu. So, 3 lang po tayo. Tama lang naman po kasi yung pinakauna pong magre-recite. 4 po yung i-recite natin. Ganbarimashou, Romu-san. はい、頑張ります。 So, alam niyo na po yung rules po natin, kaya hindi ko na po sa inyo i-explain. Yoroshiku onegai shimasu. Basahin po. Onegai shimasu. この本には詳しい説明は書かれてません。書かれて
いません。はい. Kakarete imasen. So, yung kakarete imasen po dito is hindi nakasulat. Hai. So, negative form po siya na nakasulat po. Ano po? Hai. So, hindi nakasulat. Kono hon ni wa kuwashii setsumei wa kakarete imasen. Ano po sa tingin niyo po siya sa Tagalog? Paano niyo po siya ipapaliwanag sa kapwa nating Filipino? Itong hindi po nakasulat sa ng detalyado ang librong ito. Ano po ang setsumei? Detalyadong pagpaliwanag. Hai, hindi po nakasulat ang madetalyeng paliwanag. Saan po? Itong librong to. Sa librong Sa libro. Hai, arigatou gozaimasu. So, tingnan po natin ang word by word po niya. Ano po? Hai. Kono, ito, hon, libro, ni wa, sa, kuwashii, madetalyadong, setsumei wa, paliwanag. Yung ang nandito na po kasi, yung wa po, ano. Hai. De, kakaret. From the root word kaku is sulat. Dete imasen. Dete mas ang positive form niya. Kaya kung positive form po siya, wala pong hindi. Ano po? Nakasulat lang po siya. Kaso negative form po siya, kaya nagkaroon ng hindi po nakasulat. Hay, bakit po siya nagkaroon ng po? Dahil magalang po yung form niya. Masen form po siya. Kaya meron po tayong po dito. Hay, so pag pinagbuo-buo po ang sentence na ito, ang salitang ito, magiging isang sentence na hindi po nakasulat ang madetalyadong paliwanag sa librong ito. Kono hon ni wa kuwashii setsumei wa kakarete imasen. Hay, yun na po siya. Galing! Hay! So, go po tayo sa pangalawa nating sample sentence. Hay, onegai shimasu. Ako pa rin po. Apat po ang i-recite natin. Bongga, diba? 入学式はこのホールで行われます。Hay, okonawaremas means magaganap. Ano po? Hay, magaganap. From the root word of okonau. Okonau means gagawin. Ano po? Hay, ngayon pag okonawaremas, magiging magaganap. Hay, so, yung 入学式はこのホールで行われます. Paano nyo po siya, Romusang, i-explain sa kapwa po natin na Filipino? Magaganap dito ang graduation ceremonies. Magaganap sa hall ang graduation ceremony. Hi! Graduation? Satsugyō-shiki da yo? Graduation. 入学は Enter school. Entrance ceremony. Entrance school ceremony. So, entrance school ceremony or entrance ceremony po. Ano po? Hi. Pero kung gusto nyo pong mas madetalye po, pwede nyo pong isulat tulad po nung nabanggit nyo pong entrance school ceremony. Hay, yun po yung pinakatumpak po talaga po. Hay, so, tingnan po natin word by word po. Ano po? Hay. So, tulad po kanina, na-explain ko na po ito. Okonawaremas is magaganap. Hay. De, sa, horu. Bulwagan. Ano po? Bulwagan. Medyo malalim pong Tagalog pa. Ano po? Kumbaga, whole din po siya sa English po yung whole. Hay. So, pero sa Tagalog po, yung medyo malalim na nga lang po, bulwagan po ang tawag ko dito po. Ano po? Hay. Kono is ito. Ang wa. 入学式 entrance ceremony or entrance school ceremony. Tulad po ng nabanggit po ni Romusan. Binaliktad ko po yung word by word niya. Pero yun po, ganun po siya i-translate. So, pag
Pag pinagsama-sama po ang salitang yan, ito ay magiging isang sentence na magaganap sa bulwagang ito ang entrance ceremony. Ulitin ko po, magaganap sa bulwagang ito ang entrance ceremony. Hai, 入学式はこのホールで行われます。Hai. Ganun po siya. So, dun po tayo sa pangatlong example sentence. Onegai shimasu. はい。これは世界で一番大きいダイヤモンドだと言われています。はい。言われていますpo dito is from the root word pong iyu. Iyu means sabihin. Ano po? So, pag sinabi pong iwarete imas, magiging sabi po nila. Ay, iwarete imas. Hindi po siya yung nagsasabi, di ba po? Kung naaalala nyo po yung explanation po natin dito sa grammar na ito, yung second at third party ang gumawa ng verb na yun, nag-action sa verb na yun. Ano po? So, dito nila. Hay, sabi po nila, hindi po siya pwedeng maging sabi ko po. Ano po? Hay, so sabi po nila, hay. So, これは世界で一番大きいダイヤモンドだと言われています。Ano po? Paano niyo po siya sasabihin sa ating kapwa Filipino? Sabi po nila, itong diamond na ito ay isa sa pinaka malaking diamond sa mundo. Ito po, ano po? Pero wala pong isa sa. Pinaka malaki. So, this pinakamalaki Diamond sa mundo. Lahat. Mundo. Hai, sekai is mundo. Ano po? Hai. Arigatou gozaimasu. So, tingnan po natin word by word po. Ano po? これは means na ito. Sekai de. Sa buong mundo. Or pwede pong sa mundo. Ano po? Ichibang oki. Ichibang oki means pinaka malaki. Oki is malaki. Ichiban is number 1. So, ibig po sabihin, pinaka malaki. Hai. Diamondo. Diamante. Dato. Ang iwarete imasu. Sabi po nila na ito raw. Dato is raw. Ano pa? Raw. Dato. Hay. So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magkakaroon ng isang sentence na sabi po nila na ito raw ang diamanteng pinakamalaki sa buong mundo. これは世界で一番大きいダイヤモンドだと言われています。これは世界で一番大きいダイヤモンドだと言われています。Hi. So, stay tuned pa po. Romusan, meron pa po tayong last example sentence dito. Hi. Comment na medyo, mahaba po yung turn nyo. Hi. 昔はその考えが正しいと思われていいた。はい。思われていた from the root word of 思う。Pagramdam o kaya pag-isip. Ano po? Hi. So, naging action verb po siya para po sa second or third party. Kaya, iniisip nila. Ano po? So, 昔はその考えが正しいと思われていた。Paano nyo po siya i-express sa Tagalog? Or sa i-explain po sa kapwa po natin na Filipino? Iniisip nila ito noon na tama. Ano po? Moichido yoroshii desu ka? Iniisip nila ito noon na
tama ang kanilang iniisip. Hi! So, ganyan po ang meaning niya po. Ano po? So, balik-baliktad lang po tayo ng place ng mga salita po natin. So, kung titingnan po natin word by word, ganito na po siya. Mukashi wa noon, sono kangae ga ganon na pag-iisip. Sono is ganon. Kangae ga na pag-iisip. Tadashi to tama ang umuwarete ita. Iniisip nila na hay. So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magkakaroon ng isang sentence na noon, iniisip nila na tama ang ganoon na pag-iisip. Hay. In Japanese, mukashi wa sono kangae ga tadashi to omowarete ita. Ulitin ko po. Ano po? Mukashi wa sono kangae ga tadashi to omowarete ita. Hay. So, hanggang dito na lang po yung recitation natin. Roma-san, meron po kayong katanungan po sa grammar pong inyong rinisay? Ay, Ate Inday, wala po siyang katanungan. Meron po tayong katanungan sa baba. Sandali lang po, hindi pa po sumasagot po si Roma-san. Sorry. Wala naman po. Kami Kuya Romy. Wala naman po. Sige po. Maraming salamat po, Roma-san. Maraming salamat po, Ate Inday. Tsaka bababa na pa rin na po ako. Okay po, salamat po. Otsukare-sama deshita. Otsukare-sama deshita. Hay, Nay, ano po yun? May katanungan po Ano sa baba. pangalan nito? Mac NGL. Tinday, pareho lang po yan ng sky kata ng datte. Difference lang is formal ang iwaritemas. Iwarete ita. Nani datte. Hindi po. Daw po kasi yung datte. Yung kung i-conjugate nyo po siya na umutte tan datte. Yun daw ang kanyang iniisip or nararamdaman. Daw po ang datte. At past tense po siya. Hay. So, magkaiba po sila. At saka, kung ang pinag-uusapan po is formal or casual po, yung datte po, sa casual po siya mapupunta. I mean, sa conversation po siya ginagamit. Hindi po siya sinusulat. Hay. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.